Praise God, hallelujah. Isang mapagpala pong gabi sa inyong lahat, sapagkat gabi ko po ito ginagawa ngayon. Ito usually ginagawa ko po itong pag-share sa inyo ng umaga, morning. Kanina po nag-start ako, kaya lang hindi ko po natapos. So ngayon ko po ipinagpatuloy ngayong gabi. At akala ko nga hindi matutuloy itong pag-sharing ko ng words of God sa inyo. Subalit salamat sa Panginoon sapagkat muli nandito tayo, kayo nandiyan po sa inyong pinalalagyan at ako naman ay nandito. Usually doon po ako nag-sharing sa aking room at dito naman, inibak ko naman dito sa sala ko, dito sa living room, dito po sa aking tinutuluyang hotel dito sa Dubai. So, pagpala pong gabi sa kanilang lahat, ano man ang inyong ginagawa, saan mo kayo naroroon? Sa pag-aaral po natin ng mabuting balita ng ating Panginoon, magsama-sama po tayo sapagkat ito po yung ating kalakasan ng bawat isa sa atin. Of course, mga pagod po tayo sa ating work, sa maghapon, iba't iba po yung ating mga ginagawa. Amen po. Pero sa tulong ng Diyos, binibigyan niya po tayo ng time, katulad ng time na ito, na tayo po ay nakakapag-share o nakakapagsalo-salo sa kanyang salita. Amen. So ang gospel po ngayon ating tutukuyin, this is the very gospel for today. Dito po sa Dubai, ito pong Sunday ang pinaka Monday, yung weekend po nila ay Friday and Saturday. So ngayon po sa iba't ibang dako ng mundo, doon sa church ay ipinagdaraos ang banal na misa sa pamamagitan po nitong Mark chapter 6 verse 7 to 13. Ito pang the very gospel for today. At inaanyayahan ko po kayo, kung meron po kayong Bible, ay buksan po natin. At sama-sama po tayong magbasa. At yung wala naman pong Bible, ay makinig na lamang po. At namnamin po natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay palakasan. At bali nga pala ngayon lang pala ako nakabalik na muli. 1 week po akong nawala. O 1 week po akong hindi nakapag-send ng mga messages about yung usually na sinishare po natin. Maraming salamat po sa inyo doon sa mga nag-share ng magagandang words of God with artwork, yung magagandang images, mga pictures na kung saan para sa kapurihan ng ating Diyos na buhay. At mapapansin nyo siguro na yung mga pinapadala ninyo po ng mga messages o mga image ay nilalagyan po naman ng words of God sa kabila nun, kung ano po yung thought na pumasok sa aking isipan. At itong mga nakaraang araw po, may mga poems pa po akong inilagay doon. Amen po. Pero tayo na po dito sa mag-aral na po tayo, dito po sa ating kalikasan, ito po ang salita ng Diyos. Amen. So dito po sa gospel ni Mark chapter 6 verse 7 to 13 ay ganito po ang nakalagay. Then he summoned the 12 and began to send them out in pairs, giving them authority over unclean spirit. And he instructed them to take nothing for the journey except a staff, no bread, no haversack, no coppers for their purse. They were to wear sandals, but he added, don't take a spare tunic. And he said to them, if you enter house anywhere, stay there until you leave the district. And if any place does not welcome you, and people refuse to listen to you, as you walk away, shake off the dust under your feet as evidence to them. So they set off to proclaim repentance. And they cast out many devils and anointed many sick people with oil and cured them. Mga kapatid kay Kristo, mga pinagpala sa upasan ni Yahweh El Shaddai, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Praise God. Pinupurihan namin ito, Diyos. Lord, marami pong salamat na muli sa gabi pong ito na kung saan kami po ay narito at nag-aaral ng iyong mabuting balita, ng iyong salita. Loobin mo, Panginoon, sa pamagitan po ng iyong banal na Espiritu na siyang pangako po sa amin. Nagabayan po kami ang aming puso, ang aming isipan, upang ganap namin maunawaan ang iyong salita. Totoo po, Diyos, na wala kaming magagawa maliban na kumilos ka sa aming buhay.
Lord, maraming salamat po sa gabi po ito. At minsan pa may encounter ka po namin, maramdaman ka namin. Sapagkat ito ang pangako mo na 2, 3 na nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay aming nasa kalagitnaan. Wala po ito sa layo, sapagkat ikaw ang Diyos na naroon sa lahat ng panahon, na naroon sa lahat ng oras. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Lord, take charge, Panginoon. At ang banal na Espiritu ay wini-welcome po namin sa gabi nito na siyang mamagitan sa amin. Bigyan kami ng spiritual ears upang ikaw ay aming maunawaan. Yes, Lord, inaangkin namin ang tagumpay ng pag-sharing po ito ng iyong salita. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Praise God. At mga kapatid kay Kristo, doon po sa vacation ko nitong nakaraang 1 week na hindi po ako nakapag-share sa inyo ng mga words of God. Amen. Ay pagbukas ko po ng aking computers ay napakarami po mga messages. Although nung nandun po ako sa UK ay tinitingnan ko din po yung mga messages ninyo. At maraming salamat po sa mga kapatid po natin na patuloy nag-sharing ng words of God. Now, dito po sa ating binasa, no, ay mayroong nais na ituro sa atin ang Panginoon. Amen. At gusto ko pong bigyan dito ng diin dito, dito sa verse na ito. Basahin po natin sa Tagalog sapagkat napakasarap po dito na naunawin sa sarili po nating wika itong salita ng Diyos. Ang sabi po dito sa verse 10 ng Mark chapter 6, ang sabi po dito, at sinabi niya sa kanila, pagtuloy ninyo sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo mula roon. Kung may lugar na hindi tatanggap o makikinig sa inyo, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal sa kanila. Mga kapatid ko, mayroon pong 2 mensahe ang ating Panginoon sa passage po ito. Unang-una po, ang kanyang mensahe sa atin ay yung paghahayo. Katulad po ng ginawa niya doon sa mga disciples, na sabi niya po doon sa verse 7, at tinawag niya ang 12 at sinimulang isugo sila ng 2. No? Siguro isipin natin, bakit kaya 2, hindi lang isa, no? Sapagkat sa totoo lang po, no? Ito'y isang halimbawa po at example ng Panginoon na meron tayong ka-prayer partner, no? Meron tayong hindi kasi pwedeng mag-isa yung tao, no? Na bilang isang tao, kung minsan ay naroroon ang lungkot, ang madaling pagpasok ng kaaway, kag wala po tayong ka-prayer partner, yung buong malapit sa atin na nakakaunawa at tumatanggap sa ating Panginoong Hesus. No? Kaya nga itong pagkakasabi niya rito na sinugo niya ng 2, no? Ay yung pag-sharing po nila ay iba talaga yung mayroong kang ka-prayer partner, lalo na kapag umahayo kayo at kayo'y kumbaga nag-i-evangelize o nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon, no? Siyempre iba po yung may kasama tayo sapagkat nandoon po yung tinatawag na groupings natin, yung fellowship. Amen. So nais ko po sa inyo ibahagi dito sa akin pong pagninilay sa salita ng Diyos na ito. Unang-una, yung misyon, no? Pangalawa po doon sa mission ay yung sa verse 30 na maraming demonyo ang kanilang pinalayas at marami ring may sakit ang pinagaling nila sa pagpapahid ng langis. No? So unang-una po yung mission. At ano ang mission? Sabi doon sa verse 12, at pag-alis nila, ipinangaral nila ang pagbabalik loob. No? Repentance. Ito yung ipinangaral repentance na pagbabalik loob. Kanino magbabalik loob? Sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoon, no? Sapagkat itong paghahayop po na sinugo ng ating Panginoon ay ito po yung
isinugo sila at that time. Sa kanila po nagsimula at ito'y nagpasalin sa aling lahi. Kung kaya po naririto ngayon tayo at nagiging kabahagi on tinatawag na discipleship. Ito po yung ating mission, yung ma-share ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Definitely, maraming struggle na dumarating sa pagdimisyon. Pero ang sabi po dito ng ating Panginoon Hesus, meron siyang sinabi dito, at ang sabi, kung may lugar na hindi tatanggap o makikinig sa inyo, no? Umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal sa kanila. No? So, yung kung po dito, yung ibig sabihin yung if, sabi po dito sa English, basahin po natin dito sa English itong verse 10. Sabi po dito sa English ay ganito, no? Whenever you enter a house, stay there until you leave the town. And if, sabi pala doon sa verse 11, and if any place will not welcome you or listen to you, shake the dust off your feet when you leave as a testimony against them. No? So, yung pong if dito, ay tinuturuan tayo ng Panginoon doon sa mga rejection na dumarating sa atin. Alam niyo, sa totoo lang po, tanungin po natin kasi may kanya-kanya po tayong mga groupings, ministry sa ating gawain, no? At doon po sa mga kapatid po natin, especially yung nagbibigay ng flyers, doon sa, halimbawa, mayroong anniversary, magbibigay ka ng flyers, no? O kaya yung ating gawain, ay nagbibigay tayo ng flyers para sila ay tawagin sa ating gawain, amen, ay iba't iba po yung response sa atin. No? At nandoon po kung minsan ang mga rejections. No? Kaya nga sinabi dito ng ating Panginoon, if, kung meron, anticipated po. Dapat po natin anticipate sa ating buhay yung tinatawag na rejection. No? Dahil hindi lahat, no? Hindi lahat ay, kumbaga, smooth yung takbo. Kaya nga sabi ng Panginoon, if there is o merong mangyari na hindi tanggapin yung paghahayag natin ng mabuting balita, amen, yung despite doon po sa ginawa na nating lahat, inaya na natin yung ating kaibigan, yung ating ka-close, inaya na talaga natin sa gawain, lahat na ng klaseng palaan ay ginawa na natin, no, ang sabi ng Panginoon is that anticipate the rejection. At no, siyempre hindi ka na magpapatuloy, ginawa mo na yung lahat, amen, dahil mayroon pang iba mga kaluluwa na naghihintay, no, na ating mapag-share ng mabuting balita natin. Definitely mga kapatid kay Kristo, yung rejection po, kung pagka minsan ay masakit sa loob ng kapatid, ba? Rejection sa trabaho, no? Rejection sa may nililigawan ka, na-reject ka, binasted ka, no? Ay talaga po namang masakit, di po ba? Pero sabi natin, Panginoon, anticipate rejection sa mga lives, no? At matuto po tayo na mag-change ang direction sapagkat hindi po doon magtatapos yung ating pag-mission. Hindi po doon magtatapos doon sa mga rejection na, kundi ang pag-ayos po natin sa mga ibang kaluluwa. Now, after the mission, no, yung pinaka sabi po ng ating Panginoon, yung pagsugo sa kanyang mga disciples na ginagawa din po natin ngayon, susundan po ito ng mga himala. Amen. Ano yung mga himala na yon, no? Doon po sa mga prayer po natin, sa ating prayer partners, mga kaibigan po natin, na kung saan ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Amen. Doon po sa ating mga prayer, expect miracle. Kasi ito, maliwanag dito sa ating binasa na nagpalaya sila ng mga demonyo at nagpagaling ng mga may sakit. So, minimum kapatid kay Kristo, doon po sa paghahayo natin, susundan po yun ng nagabi po sa inyo lahat, mga kapatid kay Kristo. At naniniwala ako na sa bawat sharing po natin, sa mga pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ay makapagod po tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. At lagi po natin wini-welcome ba ng Espiritu na siyang mamagitan sa bawat isa sa atin. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Samahan niyo po ako sa panalangin. Meron po kayong nais itaas sa ating Diyos na buhay, no? Mga kahilingan, trabaho, karamdaman, na paggaling, o anumang bagay, hingin po natin sa Kanya. Sama-sama po tayong manalangin. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ilang Yahweh Al-Shaddai. Ikaw ang Diyos na patuloy na gumagabay sa aming buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy kang mamagitan sa amin. Patuloy mo pong ituro ang tamang daan. At sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na iniwan mo sa bawat isa, mangyari nawa ang iyong kalooban, Panginoon. Lord, napakarami po naming dalahin sa aming buhay. Minsan yung mga struggle po namin ay hindi po namin makayanan. Pero dahil sa kabutihan mo, Diyos, patuloy ka namin nararamdaman sa aming mga buhay. Lord, hayaan mo po na sa gabi pong ito, maitaas po namin ang lahat ng ito. Sa mga kapatid ko po na nakikinig, Lord, o ngayon na nanonood po ng video na ito, sa replay nito, Panginoon, mausap ka po sa kanila, mausap po kayo sa amin, Panginoon. Patuloy po na gamitin ninyong banal na Espiritu na ibinigay mo sa amin, na palakasin ang aming pananampalataya. Sapagkat, Panginoon, po nagkaminsan na doon po yung dryness, yung aming kahinaan. Pero pinangahawakan po namin ang iyong salita, sapagkat sabi mo sa iyong salita, sa aming mga kahinaan, doon mo kami palalakasin. Lord, we praise you and we glorify you. At ngayon pa inaangkin na namin, Panginoon, sasama-sama po namin panalangin sa lahat ng mga tinatas po ng ating kapatid. Mangyari mo, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming mga buhay. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid kay Kristo. Good night po, at magkaroon po tayo ng mahimbing na pagtulog, at magising po tayo ng isang umaga na kung saan ay nasa pagpapala ng Panginoon. Hello po, good night.